Ang Illusory World ang itinuturing na pinaka-advanced na fully immersive virtual online game sa panahong ito. Milyon-milyong player mula sa buong mundo ang malayang nakakapili ng iba't ibang class at race, pero may isang babae na namumukod tangi. Habang nilalabanan ang final boss ng laro, bigla na lang siyang napadpad sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Hindi lang ang paligid ang nakakapagtaka. Pakiramdam niya ay masyadong totoo ang lahat, kahit pa para sa isang top-tier na VR game. Nararamdaman niya ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, naririnig ang ihip ng hangin, at naaamoy pa ang sariwang hangin sa paligid. Napaisip siya kung baka biglang nagkaroon ng bagong update ang laro, pero agad ding nawala ang ideyang iyon. Dahil siguradong mag-anunsyo ang mga developer bago ang ganoong kalaking pagbabago, kaya iisang paliwanag na lang ang natitira sa isip niya. Para makasiguro, naisip niya ang perpektong test at iyon ay ang hubarin ang kanyang panloob. Pero bago niyo siya husgahan, may matindi siyang dahilan. Ang Illusory World ay isang 12 pataas na game. Ibig sabihin, hinding-hindi papayagan ang anumang malaswang aksyon sa loob nito. Pero laking gulat niya, nagawa niya ito. Bago pa siya makaprepara, hawak na niya ang kanyang undies at doon na napatunayan ang kanyang hinala. Naisekay nga siya sa ibang mundo. Siyempre, ang unang dapat gawin ay tingnan kung ma-access pa ang game panel, at lumalabas na pwede pa nga niya itong buksan. Habang tinitingnan ang screen, napansin niyang pati ang game stats niya ay sumama sa kanya, at halos lahat ng ito ay maxed out na. Biglang napadpad ang tingin niya sa pangalan ng account, at nakita niyang ang nakalagay ay Violet. Malaking bagay ang pangalang ito. Napagtanto niyang habang buhay na nawala ang kanyang pagkalalaki, at hinding-hindi na sila magtatagpo pang muli. Sa bagay, marami na siyang nabasang isekai manga para malaman ang susunod na mangyayari. Kaya unahin muna natin ang dapat unahin, tawagin na lang natin siyang siya o babae mula ngayon para hindi nakakalito. Sinubukan niyang mag-summon ng isa sa mga kompanyon niya sa laro, at gumana nga ito. Nagawa niyang isummon ang isa sa pinakamalakas niyang kasama. Mula sa larong iyon na nagngangalang Xiao Guang, na gaya ng inaasahan ay isang dragon girl na may napakalaking buntot. At ang unang lumabas sa bibig niya pagka-summon ay, "Master, gusto mo na ba akong sakyan ngayon?" "Oo." Iyon ang huling salitang inaasahan niyang marinig mula sa isang malusob na dragon girl. Dahil sa pagkakatanda niya, kakaunti lang ang lines na kayang sabihin ng karakter na ito noon, pero ngayon, parang totoong-totoo na siya sa pakiramdam, na imposibleng mangyari sa laro. Ang dahilan pala kung bakit si Xiao Guang ang pinili niyang battle pet sa game, ay dahil isang priest ang karakter niya. Hindi ito maganda para sa malapitang labanan. Diyan papasok si Xiao kasama ang kanyang malalakit maskuladong hita at malakas na katawan. Para palayasin ang sinumang magtatangkang lumapit sa kanya. Habang iniisip niya iyon, tahimik lang na nakatingin si Xiao sa buntot nito. Marahang kumakawag habang naghihintay ng utos. Pero dahil hindi man lang siya pinapansin ng kanyang master, nag-alala ang Dragon Girl at tumayo na. Lumapit siya sa mukha nito, at nagtanong kung ayos lang ba ang nararamdaman niya. Kahit ganoon, hindi pa rin gumagalaw ang bida natin dahil pilit pa ring pinoproseso ng utak niya kung paanong naging posible ang lahat ng ito. Paanong ang isang NPC mula sa video game ay biglang nabuhay at kumikilos na parang totoong tao. At dagdag pa doon, ang bango-bango pa ng babaeng ito. At hindi iyon nakakatulong sa sitwasyon. Noong nasa game pa sila, hindi niya ganito tinitingnan si Xiao, pero ngayong magkaharap na silang dalawa, may kakaiba na siyang nararamdaman sa kanyang tiyan. Dahil alam niyang magiging awkward kung hindi siya kikilos agad, tinulak niya palayo ang babae. Sabay sabing ayos lang siya. Mabilis niyang iniba ang usapan at sinabi kay Xiao na plano niyang mag-explore sa gubat at inutusan itong manguna sa daan. Habang pinapaalalahanan na mag-ingat sa anumang kalaban. Sa kabilang banda naman, isang maskuladong lalaki ang pilit na hinaharang ang isang malakas na atake. Gamit ang kanyang kalasag, pero wala itong silbi dahil sadyang napakalakas ng kalaban. Kaya naman nagkadurog-durog ang kanyang kalasag at humampas siya sa lupa. Hindi lang pala siya nag-iisa doon. May kasama rin siyang ibang party members, at wala sa kanila ang kayang lumaban, lalo na't nakikita nilang duguan na ang lalaki sa lupa. Pinipilit siya ng healer girl sa likuran niya na tumakas na habang may pagkakataon pa, pero ayaw niyang iwan ang mga kasama niya sa panganib. Sa halip, naghanda siyang tumayo ulit para harapin ang halimaw. Ang kalaban niya ay isang higanteng itim na tigre na mukhang napakaastig. Tinititigan na siya nito na parang susunod na kakainin, pero dahil ayaw sumuko ng walang laban, sumigaw ng malakas ang lalaki. Hinamon niya ang halimaw na sumugod, at hindi naman ito nag-atubili. Agad itong sumugod sa lalaking lupaypay na. Pero bago pa man ito makalapit sa kanya, biglang sumulpot si Xiao mula sa kung saan. Hinampas ni Xiao ang ulo ng dambuhalang nilalang sa lupa ng napakalakas, kaya pati ang kinatatayuan nila ay nagkadurog-durog. At doon na nagtapos ang lahat, dahil masayang pumanaw ang kaluluwa ng nilalang, matapos itong matapakan hanggang mamatay sa ilalim ng mga paa ng isang napakagandang dragon waifu. Ang balbas saradong lalaki naman, nakangangalang sa nakita niya, kasi naman, talaga namang napakasolid ng katawan at lakas ng babaeng ito. Feeling ko talaga magiging solid tong kwentong to. I mean, tingnan nyo naman yung mga hita na yan.
Kitang-kita na hindi talaga nagtitimpi ang artist sa pagdrawing. Sa mga sandaling yon, nakarating na rin ang ating bida sa lugar. Pero sa pagtingin-tingin niya sa paligid, halata namang hindi ito ang tamang oras para sa mga batian o tsikahan. Nasa kritikal na kondisyon ang isa sa mga miyembro ng grupo dahil masyadong malubha ang sugat na natamo niya sa tiyan at hindi na ito kayang gamutin pa ng mahika ng babaeng healer. Nang marinig niyang baka ito na ang huling pagkakataon na makikita nila ang batang ito, naging emosyonal ang balbas saradong lalaki at bigla na lang niyang pinaghahampas ang kawawang mama na agaw buhay na nga. Sinasabihan niya itong huwag sumuko at para mas lumala pa ng 1,000 beses, bigla niyang isiniwalat ang sikreto nito sa harap ng lahat. Pinapaalala niya sa kanya, yung sinabi niyang magpo-propose siya sa healing girl nila pagkatapos ng misyong to. Habang nangyayari ang lahat ng dramang yon, ang bida nating astig sa likod ay nagpaplano ng makialam para subukan ang kapangyarihan ng babae sa bagong mundong to. Ginamit ng babae ang isa sa pinakamahina niyang healing spell sa lalaki. At sa harap mismo ng lahat, biglang lumutang ang buong katawan ng lalaki habang may kakaibang enerhiyang dumadaloy sa loob nito. Sa loob lang ng ilang segundo, ang sugat sa tagiliran ng lalaki ay tuluyan ng naghilom. Sa nakita niyang yon, napaiyak na lang ang babae. Hindi lang dahil ligtas na ang kaibigan niya, kundi dahil ang sugat sa katawan nito ay yung tipong kahit ang pinakamagaling na healer sa lungsod nila ay hindi kayang pagalingin. Gamit ang kapangyarihang ito, nagawa ito ng babaeng to ng napakabilis nang walang naiwang kahit isang galos man lang, pero ang bida natin. Litong-lito siya nang marinig ang mga sinabi nito dahil sigurado siyang pinaka-basic lang yung healing magic na ginamit niya, pero sa lugar na to, itinuturing na pala itong sobrang lakas. Pero kahit ganon, masaya pa rin siyang nailigtas niya ang buhay ng lalaking yon dahil yon lang naman ang mahalaga sa ngayon. Maya-maya pa, nilapitan siya ni Lester. Na nagpasalamat sa bida natin sa pagtulong sa kanila dahil kung hindi raw dahil sa kanya ay tiyak na tepok na sila, pero si girl. Chill lang talaga. Sumagot siya na wala lang yon. Nang marinig ng lalaki kung gaano lang kadali para sa kanya ang buong sitwasyon, hindi nito napigilang maiyak. Paano ba naman, napatumba nila ang isang Black Knight Tiger sa isang atake lang, tapos may dala pa siyang healing magic na sobrang lupit at hindi makatarungan ang lakas. Kaya tinanong siya nito kung siya ba ang tinatawag na Redemption Saintess mula sa Holy Empire. Pero walang kaide-ideya ang bida natin sa mga pinagsasabi nito. Nagpakilala siya bilang si Violet, isang manlalakbay na palipat-lipat ng lugar. Si Lester naman, na punong-puno pa rin ng pasasalamat, ay nagtanong kung paano sila makakabawi sa kabutihan niya. Pero dahil sawang-sawa na ang bida natin sa dramahan, sinabi niya na lang na sagutin ang ilang mga tanong niya. Pinakiusapan niya itong dalhin siya at ang kasama niya sa pamayanan ng mga tao. Dito ay nalaman natin ang kaunti tungkol sa mundong ito. Ang lugar na ito ay pinaninirahan ng maraming matatalinong nilalang na may iba't ibang bansa na nabuo base sa kani-kanilang mga lahi. Mayroon ding sariling power system ang mundong ito na siyang nagdidikta sa katayuan ng isang tao. Nagsisimula ito sa rank na novice o baguhan. Pagkatapos niyon ay bronze, tapos mithril, at sumunod ang gold. Isang gold level na adventurer itong si Lester. Kasunod niyan ay ang obsidian steel, na siyang level nung itim na tigre, at sa itaas niyon, may 3 pang rank. Ang mga rank na iyon ay earth, sky, at ang pinakahuli ay legendary. Sa ngayon, ang ating overpowered na magkapareha ay nasa isa sa mga kahariang iyon. Nasa loob sila ng Forest Tavern habang nasa tapat naman nila si Lester, na siyang nagpapaliwanag sa kanila ng lahat ng ito. Pero sa hindi malamang dahilan, talagang nanginginig ang lalaki habang nakaupo nang napakalapit sa ating mga bida, at syempre, nairita rito ang ating dragon waifu. Sinabihan niya itong tumigil bago pa niya ito bigyan ng mas matinding dahilan para mangatob, pero lalo lang itong lumala. Matapos makuha ang lahat ng kailangan niya sa lalaki, tumayo na ang ating bida at tumalikod para umalis. Natakot ang kawawang lalaki, at nagsimulang mag-alala kung baka hindi niya sinasadyang na-offend silang dalawa. Fast forward tayo, at kasalukuyang nag-enjoy si Sean sa isang mainit at nakaka-relax na paliligo sa isa sa mga kwarto ng inn. Kasama naman niya ang ating bida na sinusuri ang lahat ng impormasyong nakuha niya kay Lester tungkol sa power system. Matapos niyang kalkulahin, napagtanto niya na tugmang-tugma ito sa level system ng laro kung saan nanggaling ang kanyang mga kapangyarihan. Dahil gold adventurer si Lester, ibig sabihin ay nasa level 20 hanggang 30 lang siya, at yung tigre naman ay nasa level 30 lang ang pinakamataas. Kaya base sa logic na iyon, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa mga natitira pang rank sa mundong ito. Inisip niya na may 10 level na agwat sa bawat rank. Kung gayon, ang pinakamataas na level sa mundong ito ay hanggang level 6 na pulang. Habang siya naman ay nasa level 110, kaya napaisip siya kung baka siya na nga ang pinakamalakas na nilalang sa buong mundong ito. Oo, nakakatuwa pero delikado ang isiping iyon, kaya napatawa na lang siya sa sarili ng mapagtantong mas magaling siya kaysa sa kahit sino paman. Tungkol naman kay Xiao, halimaw rin ang babaeng ito dahil nasa level 100 siya at may legal na edad na 372. Kita nyo, 372 taong gulang na siya, kaya naman mukha lang siyang maliit o petit. Hindi siya bata sa kahit anong aspeto.
Anyway, matapos mapag-isipan ang lahat, nagpa siya ang ating bida na matulog na. Pero nang humarap siya sa kama, napansin niyang isa lang ang binigay sa kanila, ibig sabihin ay kailangan niyang makitabi kay Xiao sa iisang kama buong gabi. Habang nag-iisip ang kanyang inner, bigla na lang tumayo si Xiao na seryosong seryoso, kaya naman nagulat ng husto ang bida natin. Takot na takot siya, at agad siyang napatitig sa dalawang malalaking bilog na nasa harap niya mismo, dahilan para mablangko ng tuluyan ang utak niya. Samantala, binabalaan naman siya ni Xiao tungkol sa isang kakaibang enerhiya. Sa labas lang ng gusali na palapit ng palapit sa kanila. Mapupunta ang eksena sa labas kung saan makikita ang isang lalaking naglalakad sa kalsada at ang kakaibang enerhiyang. Nararamdaman ni Xiao ay nanggagaling sa batong hawak ng lalaki na ninakaw niya mula sa isang dambana. At ang bagay na iyon ay isang magic ceiling crystal. Habang nakangisi siya sa sarili, iniisip na sa wakas ay makakakuha na siya ng malaking pera. Isang kamao ang biglang lumipad mula sa bintana at nagpatalsik sa kanya sa ere. Siya pala ang ating napakagandang dragon, waifu, na nagpa siyang kumilos na dahil ang bida natin ay tulala pa rin at hindi makafunction matapos makita ang default skin ni Xiao. Tungkol naman sa kristal, saktong nahulog ito sa kamay niya at masasabi ko na talagang magtatapos ito ng masama para sa kanilang dalawa. Nang makita ang madilim na enerhiyang nanggagaling sa bagay na iyon, agad itong binitiwan ni Xiao at umatras, hudyat sa ating bida na mapanganib ang bagay na iyon. Pagkalipas ng ilang minuto, nakaupo na ang ating bida habang hawak ang bagay at sinusuri ang mga detalye nito. Ayon sa kanyang system window, ang bagay na ito ay isang special item na may purple rarity na tinatawag na Demon Gem, na bahagi ng isang tungkod na pagmamay-ari noon ng isang makapangyarihang demonyo noong unang panahon. Ang bagay na ito ay isang piraso ng hiyas na ginagamit ng demonyo para mag-cast ng mahika. Pero, hindi masaya si Xiao na makitang hawak ng bida natin ang bagay na iyon. Dahil alam niyang delikado ito, pero ang nakangisi nating bida ay may binabalak na. At base sa hitsura niya, mukhang hindi rin ito maganda. Susunod na kabanata at kinabukasan na agad. Ang naglalaway nating bida ay nagising na may nararamdamang malambot at malatustado sa ilalim ng kanyang ulo. At syempre, nasa tabi niya mismo ang ating dragon waifu, na sinasabihan ang dalaga na huwag galawin ang kamay ng ganoon dahil sobrang sensitibo ng kanyang buntot. Fast forward at nagpapaalam na sila sa kanilang grupo, at dahil doon ay naging emosyonal si Lester. Alam na ng bida natin kung paano ito mag-inarte kapag emosyonal. Kaya sinabihan niya itong lumayo-layo sa kanya. Gayunpaman, nagpapasalamat ang lalaki sa pagliligtas sa kanilang buhay, at nangakong babawi sa susunod nilang pagkikita. Pero sinabi ng bida natin sa lalaki na hindi na kailangan yon. Bago umalis, may ibinato siya sa lalaki at sinabing itago ito bilang souvenir. At sa gulat nila, isa itong item at hindi basta-bastang item lang. Sa tingin nila, ang bagay na iyon ay isang spiritual treasure, isang bagay na napakabihira, na siguradong papatay ang mga tao makuha lang ang kahit isa nito. Ang dahilan pala kung bakit niya ibinigay ang bagay na iyon, ay dahil gusto niyang subukan kung ang mga tao sa mundong ito ay maaari ring gumamit ng mga gamit mula sa laro. Maaari nga, at base sa kanilang reaksyon, nagpasya siyang huwag na munang ilalabas ang mga gamit niya ng ganoon sa hinaharap, dahil magdudulot lang iyon ng hindi kinakailangang atensyon na ayaw niya muna ngayon. Tungkol naman sa item, basura lang iyon at low-level na kagamitan na nakuha niya sa laro. Matapos iyon, opisyal nang sinimulan ni Xiao ang kanilang unang paglalakbay sa bagong mundong ito. At ang una nilang hantungan ay ang kabisera ng Human United Kingdom. Mapupunta ang eksena sa ibang lugar kung saan makikita ang mga duguang kabalyero na nakikipaglaban sa kaaway, at sinusubukang protektahan ang kanilang prinsesa. Sa harap nila ay ang maliit na hukbo ng mga rebelde, isang bagay na hindi nila napaghandaan. At dahil sa dami nila, madaling napatay ng mga rebelde ang lahat ng natitirang sundalo para makuha ang prinsesa. Pero sa sandaling binuksan nila ang karwahe, nakita nilang wala itong laman. Isa pala itong patibong na inihanda ng isang tao para maakit ang mga lalaking ito sa gitna ng labanan. At nang mapagtanto nila ito, huli na ang lahat dahil niyanig ang buong lugar ng isang malakas na pagsabog. Kasabay nito, nakarinig ang mga natitirang rebelde ng isang boses mula sa likuran na tumatawag sa kanila mula sa itaas ng bangin. At ang taong nakasakay sa kabayo ay walang iba kundi ang prinsesa mismo, na nagngangalang Lilia Melchior, kasama ang kanyang hukbo na nakapaligid sa buong lugar, at inutusan ng babae ang lahat na sumugod at ubusin ang mga rebelde. Nang mapagtantong nahulog sila sa isang patibong, nagkagulo na ang hanay ng mga rebelde. At bago pa nila malaman ang nangyayari, mabilis na sumugod ang mga sundalo, pinapatay ang sinumang malasin na humarang sa kanilang daan. Pero hindi lang sila ang nandoon. Ang bida natin kasama si Xiao ay nandoon din at pinapanood ang buong eksena mula sa langit. At hanga ang bida natin sa estratehiya ng prinsesa, pero ang pagpapakita niya ng interes sa ibang babae ay nagpaselos ng bahagya sa ating dragon waifu. Nang makitang nakasimangot na ito, nagpa siya ang bida natin na dapat na silang umalis, pero bago pa man sila makaalis,
Isang pana ang biglang lumipad sa ere at saktong nakatutok sa ating bida. Pero sa huling sandali, nagawang pigilan ni Xiao ang pana. At naku, sasabihin ko sa inyo, galit na galit ang dalaga nang makitang may isang mahinang nilalang na nagtangkang saktan ang kanyang Panginoon. Dahil doon, naghanda ang dalaga na tupukin ang buong hukbo, kasama ang prinsesa para maging abo at wasakin ang buong lugar na ito. Pero ang bida natin ay may ibang plano, kaya pinigilan niya si Xiao bago pa man ito mapakawalan ang atake. Sa pag-aakalang nagkamali siya, humingi ng paumanhin si Xiao, pero agad siyang tiniyak ng ating bida na wala siyang dapat ihingi ng tawad. Tutal, sinusubukan lang naman niya itong protektahan, pero alam din niya kung gaano ito kainit ang ulo, kaya pinabalik muna niya ang dalaga sa pet space. Habang siya naman ang mag-aasikaso ng mga bagay dito, at dahil doon, naghanda na ang ating bida para sa kanyang bonggang pagpasok at inilabas ang kanyang malasutlang puting pakpak. Pagkatapos nito, itiningin niya ang kanyang paningin sa taong may gawa ng pagpana, at nakita ang isang babaeng may pulang buhok na nakatayo sa tabi ng prinsesa. Nang makita nila ang eksenang iyon, tulala ang lahat, lalo na ang prinsesa. Napaisip siya kung sino kaya ang babaeng ito. Hindi naman ito ang unang beses na nakakita siya ng nilalang na may mga pakpak. Pero sa kung anong dahilan, mukhang kakaiba ang isang ito sa lahat. Naglalabas ang katawan niya ng napakalinis at nakakasilaw na liwanag. At higit sa lahat, siya na ang pinakamagandang may pakpak na nakita niya sa buong buhay niya. Tungkol naman sa bida natin, nagpa siya siyang basagin ang katahimikan. Tinanong niya ang babae kung siya ba ang prinsesa ng kaharian ng mga tao, pero masyadong nahumaling ang prinsesa sa ganda niya kaya hindi na niya nasagot ang tanong. Nagtanong ang prinsesa kung baka isa ba siyang anghel na ipinadala sa mundo nila. Nang makitang naglalakad siya papalapit sa kanila, mabilis na inutusan ng babaeng may pulang buhok ang prinsesa na manatili sa likuran niya, kumbinsido pa rin siyang mapanganib ang taong ito dahil kanina pa ito nanonood sa laban nila. Sa loob ng mahabang oras, nang marinig ang sinabi niya, hanga ang bida natin dahil alam pala nito na kanina pa sila pinapanood habang nakikipaglaban. Nagtanong siya kung mayroon ba itong skill para makaramdam ng paligid. Pero bago pa siya makasagot, ang prinsesa na mismo ang humarap at nagtanong kung ano ang pangalan ng bida natin. Kalmadong sumagot ang bida natin at nagtanong kung ano ba ang ibibigay niya kapalit ng impormasyong iyon. Pagkarinig sa sagot niya, ngumiti lang ang prinsesa. Iminungkahi niyang ituloy na lang ang usapan sa loob ng kanyang karwahe. Dahil ayaw tumigil ng prinsesa sa pagtawag sa kanya na anghel, itinama siya ng bida natin at sinabing isa lamang siyang ordinaryong priestess at hindi anghel. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo na silang dalawa sa loob ng karwahe. At dahil diretso siyang kausap, tinanong ng prinsesa ang bida natin. Kung payag ba siyang magtrabaho para sa kanya pansamantala. Pero walang interes ang bida natin na maglingkod sa isang prinsesang halos hindi naman niya kilala, dahil ang gusto niya ay pakikipagsapalaran. Para sa kanya, nakakabagot ang mag-alaga ng royalty, pero mapilit ang prinsesang ito na parang tuta kung makatingin, at nangakong babayaran siya sa kahit anong paraang gusto niya. Ginto man o mga mahiwagang gamit, nag-alok pa siyang bigyan siya ng titulo o lupain. Doon na biglang nagka-interes ang bida natin. Walang ordinaryong prinsesa ang may autoridad na mamigay ng titulo o lupa na parang kendi lang, kaya tinanong niya kung paano ba niya balak gawin yon. Tumahimik sandali si Lilia, bago niya sinabi sa bida natin na balak niyang maging reyna ng kahariang ito. Nagtanong siya kung payag ba itong ipahiram ang kanyang lakas para mangyari iyon. Mukhang naging interesante nga ito para sa bida natin. Pero may tanong pa rin siya bago magdesisyon. Bilang isang prinsesang naghahangad ng trono, paano siya nakakapagtiwala sa isang tulad niya ng ganoon kadali? Kahit hindi niya alam kung saan ito nanggaling, lumalabas na kutob lang pala ang nagsasabi sa kanya na mabuting tao ang bida natin. Ipinaliwanag niya na matagal nang may sakit ang kanyang ama at malamang ay wala na itong gaanong oras. Tungkol naman sa tatlo niyang kapatid na lalaki, inuubos nila ang oras sa pagpaplano laban sa isa't isa at walang pakialam sa kapakanan ng bansa, kaya siya at ang kanyang nakababatang kapatid na babae na lang ang natitira. Pero bata pa rin ang kapatid niya, kaya kung hindi siya kikilos, lahat ng pinaghirapan ng ama niya ay masisira lang sa mga kamay nila. Bukod doon, nagsabuatan pa sila at sa pilitan siyang ipinadala sa frontlines para harapin ang pagsalakay ng Beastman Kingdom. Wala siyang choice kundi sumunod dahil kung tatanggi siya, mawawalan siya ng karapatan sa trono. Ang mga sundalong tinalo nila kanina ay ipinadala rin ng mga kapatid niya para itumba siya at sigurado siyang marami pa silang kasama sa mismong hukbo niya. Matapos pakinggan ang buong kwento niya, hulaan niyo kung anong matalinong konklusyon ang naisip ng bida natin. Pinapapatay ba niya ang sarili niyang mga kapatid? Para makuha ang trono? Hindi. Agad na sinabi ni Lilia sa kanya na hinding-hindi mangyayari ang ganoong bagay. Ipinaliwanag niya na ang gusto lang niya ay proteksyon hanggang sa makabalik sila ng ligtas sa kabisera, at bilang kapalit, nangako siyang ibibigay ang kahit anong hilingin nito, basta't kaya niya itong gawin at hindi labag sa kanyang prinsipyo. Talagang naging interesante ang alok na iyon, kaya kaswal na nagtanong ang bida natin tungkol sa babaeng may pulang buhok na nasa labas ng karwahe.
Tinanong niya kung magkano ba ang bayad sa kanya para protektahan ang prinsesa. Lumalabas na wala pala siyang bayad kahit 5. Kusa siyang sumama kay Lilia sa ekspedisyong ito dahil magkaibigan sila at nag-aalala siya sa kaligtasan nito. Formal na ipinakilala ni Lilia ang babaeng may pulang buhok bilang si Flora, isa sa 3 dakilang legendary level adventurers ng kanilang lungsod. Siya rin ang pinakabatang legendary adventurer sa kanilang panahon. Ang isang legendary figure ay perpekto para sa bida natin. Naisip niyang mapalapit sa isang taong tulad nito para makakuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa mundong ito, kaya pumayag siyang sumama sa kanila. Gaya ng babaeng may pulang buhok, ayaw rin niya ng bayad na ginto, pero hindi ibig sabihin noon ay magpapapain siya para protektahan ito. Para sa serbisyong walang kapalit na pera, ang kailangan niya ay impormasyon. Sa madaling salita, kailangang maging tapat ng prinsesa sa lahat ng bagay. Dapat ay wala siyang itatago kahit ano. Tinanong niya kung ayos lang ba ito sa kanya, at mukhang wala namang problema kay Lilia. Pumayag siya sa mga kondisyon ng bida natin. Pagkalipas ng ilang minuto, papunta na sila sa front lines. Nagtanong ang bida natin ng impormasyon tungkol sa lahi ng mga beastman, at kung totoo ba ang nababasa niya sa librong ito tungkol sa lakas nila. Kahit hindi pa sila ganap na matanda, kaya na nilang makipagsabayan sa mga elite na sundalong tao. Kung ganoon nga, dehado talaga sila sa laban. Pero lumalabas na mas malala pa pala doon. Ayon kay Lilia, minamaliit lang ng librong iyon ang lakas nila dahil di hamak na mas malakas pa ang mga beast folk na iyon. Ayon, ganda ng view. Okay, wag tayong magpa-distract. Maging seryoso tayo mga paps, kailangang mag-focus. Nakahanap na ng pwesto ang bida natin sa tingin niya ay pinakakomportableng lugar sa mundo habang kalmadong nagbabasa ng librong iyon tungkol sa ibang mga species. Pagdating naman kay Mommy Lilia, mukhang ine-enjoy din niya ang pagbaby at pag-asikaso sa bida natin na parang bata talaga. Ikinuwento niya sa ating bida ang iba't ibang lahi ng beastman na naninirahan sa mundong ito, simula sa mga harpy na may kakayahang lumipad. Tapos mayroon ding mga bear folk na sadyang napakalakas, at syempre ang mga tiger at lion folk na mga likas na mandirigma. Pero may isa pang uri na mas makapangyarihan sa lahat ng ito kung pagsasama-samahin, at sila ang mga half-dragon. Namana nila ang dugo ng mga maalamat na nilalang at taglay ang nakakatakot na lakas. Sa mga narinig niya, may mga kumakalat ding chismis. May mga balibalita tungkol sa kasalukuyang Beastman King na siya ring pinuno ng mga half-dragon. Ayon sa mga sabi-sabi, nagawa raw niyang malampasan ang legendary level na itinuturing na pinakamataas na antas sa mundong ito. Malaking balita ito para sa ating bida dahil dati, akala niya ay hanggang level 60 lang ang limitasyon ng mga tao rito. Pero mukhang hindi na pala ganoon ang sitwasyon ngayon. Habang nag-iisip siya, biglang nauntog o may nasagasaan ang karwahe na parang bato. Nagulat ang bida natin at agad na napaupo para tingnan ang nangyayari, yun pala ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Sinabihan ni Flora ang bata na maghanda na dahil nasa tapat na sila ngayon ng silangang tarangkahan ng Wanhei Fortress. Maya-maya pa, nakasakay na si Lilia sa kanyang kabayo at tinatawag ang lalaking nakatoka roon, tinatanong kung bakit hindi binubuksan ang main gate. Itinanong niya kung bakit ayaw nilang pagbuksan ang kanilang prinsesa, na dumating para tulungan sila sa pakikipaglaban sa mga beastman. Isang boses ang sumagot mula sa itaas ng pader, humihingi ng paumanhin sa dalaga dahil sa isang urgent na dahilan, ang buong lungsod ay naka-lockdown. Kaya walang pinapayagang lumabas o pumasok sa mga pader na ito. Ibig sabihin ay hindi nila ma-verify ang kanyang pagkakakilanlan o mapadaan man lang. Nang marinig yon, sinenyasan ni Lilia si Flora na ipakita na ang bagay na yon. Sumunod naman ang dalaga at naglabas ng ilang dokumento mula sa kanyang robe. Itinali niya ang mga ito sa isang palaso at naghandang magpaulan ng impyerno sa mga lalaking humaharang sa kanila gamit ang Scarlet Flame. Sa susunod na panel, bam! Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa bahaging yon ng kuta. Sa mga sundalong nandoon, sigurado akong kailangan nilang magpalit. Kailangan nilang magpalit ng baluti pagkatapos nito, pero kahit papaano ay nakilala nila si Flora dahil sa ataking yon. Nakilala nila siya bilang kanilang legendary adventurer, kaya totoo nga ang sinasabi ng babaeng yon na siya nga ang prinsesa. Kaya binuksan nila ang mga pinto para sa kanyang mga tropa. Si Lilia naman ay bakas ang pagmamalaki habang pinupuri si Flora. Pinuri niya ito dahil maging ang mga sundalo ng Wanhei Fortress ay kilala ang palayaw nitong Scarlet Flame. Habang ang bida naman natin ay tahimik lang na nagmamasid. Kalmado niyang kinakalkula ang lakas ng ataking yon, at base sa kanyang tansya, si Flora ay nasa level 40 man lang. O baka papalapit na sa level 50. Sabihin na nating hindi siya masyadong bilib dahil mas mataas pa ang inaasahan niya sa isang mandirigmang kasinggaling nito. Lipat ang eksena sa loob ng kuta kung saan makikita ang isang matandang lalaki na naghihingalo na, habang ang kanyang anak ay bakas ang labis na pag-aalala. Pumasok ang kanyang anak sa silid na may dalang mangkok ng sabaw. Pero kahit sa ganoong kalagayan, ang matanda ay inaalala pa rin ang digmaan. Tinanong niya ang kanyang anak kung ano na ang sitwasyon sa labas. Lumalabas na ang lalaking ito ay ang commander ng Wanhei Fortress, na nagngangalang Layton.
At ang kanyang anak na si Rect ay tiniyak sa kanya na hindi naman ganoon kasama ang lagay, dahil nakakaya pa ng mga sundalo na pigilan ang mga beastman. Bigla namang may sumingit na boses sa usapan nila, nagtatanong kung ano ang nangyari sa matanda. Noong sandaling makita ng matanda ang prinsesa. Natigilan siya sa gulat dahil ito ang huling taong inaasahan niyang makikita sa ganoon kadelikadong lugar. Yun pala ay kilala ng bida ang lalaking ito at malapit talaga siya rito, kaya nang makita siyang ganoon ang kalagayan, nanlumo ang bata at nagtanong. Bakit hindi ito ipinaalam sa kabisera? Sumagot ang kanyang anak at ipinaliwanag na kalahating buwan na ang nakalilipas noong inatake ang kanyang ama. Isang maikling patalim na may lason ang ginamit kaya malubha siyang nasugatan, at simula noon ay lalo lamang lumalala ang kanyang lagay. Kahit ang mga doktor o mga pari ay walang magawa rito. Habang nangyayari ang lahat ng iyon, abala naman ang bida natin. Sinusubukan niyang iskan ang lason sa katawan ng lalaki, pero sa hindi malamang dahilan, maging ang kanyang system ay hindi ito madetect. Hinimok ng matanda ang kanyang anak na manatiling nakatutok sa depensa dahil ang hukbo ng kaaway ay hindi malayo sa lugar na ito. Kung makakarating sa kanila ang balitang may sakit siya, sigurado siyang lulusob ang mga yun bukas na bukas din ng umaga. Bilang huling utos, itinaas niya ang kanyang boses at sinigawan ang anak na idinedeklarang siya na ang mamumuno sa kanilang Royal Army. Inutusan niya itong gamitin ang kapangyarihang yon para tulungan ang kanilang prinsesa at palayasin ang mga pesteng beastman na yon sa kanilang lupain. Habang nagaganap ang lahat ng madramang eksenang yon, dahan-dahang lumalapit ang bida natin sa matanda. Nang nasa tamang distansya na siya, ini-activate niya ang isa sa kanyang pinakamalakas na blessing para tingnan kung gagana ba ito. Ang biglaang paglabas ng lakas na yon ay ikinabigla ng lahat sa loob ng silid dahil ang kapangyarihang nararamdaman nila mula sa bata ay tila hindi na pangtao. Maging si Flora, na isa ring kilalang malakas, ay napanganga at nawalan ng kibo sa nasaksihan ng kanyang mga mata. At bigla na lang, isang dambuhalang kidlat ang bumagsak mula sa langit, tumagos sa kisame ng gusali at tumama mismo sa matanda. Sapul na sapul ang matanda, kaya tumalsik ang mga kislap ng kuryente sa paligid. Ang kawawang anak ay napanganga na lang habang ang bida natin ay kalmadong huminto, lupit. Ang tindi, naging sobrang maskulado nung lalaki, seryoso talaga. Bakat na bakat ang mga muscle sa katawan niya, at lahat yan ay dahil sa isang spell lang. Nag-iba uli ang eksena. Ngayon naman, nasa labas tayo ng kampo ng mga beastman, kung saan may narinig na malakas na tili ng isang babae. Umalingaw-ngaw to sa buong paligid. Sa loob ng isa sa mga tolda, makikita ang isang babaeng nakahawak sa kanyang mata. Dahil sa hindi malamang dahilan, biglang bumulwak ang dugo mula rito. Nang makita ang lagay niya, may isang beastman na patakbong lumapit para tignan siya. Ang babaeng pala na ito ang kanilang high priest. Siya ang nasa likod ng sumpang dahan-dahang pumapatay sa matanda. Pero sa pagkakataong ito, nagawa yung sirain ng isang tao. Isang bagay na itinuturing na imposible kahit para sa pinakamalalakas sa kanila, itong napakagandang babae na nagngangalang sa Haret ay talagang hindi natutuwa. At dahil doon, napaisip siya kung sino sa kaharian ng mga tao ang may ganoong katinding kapangyarihan para makagawa ng ganoong himala. Kinabukasan, makikita ang pagtaas ng tulay na papasok sa Wanhe Fortress. Isang dambuhalang hukbo ang nakatayo sa harap mismo ng kanilang tarangkahan. Sa panig naman ng mga tao, lahat sila ay nagtipon-tipon sa itaas ng mga pader. At ayun na nga, binigyan na ng hudyat ang mga beast folk, at ang buong hukbo nila ay mabilis na sumugod sa kuta. Di ba dapat ay napapalibutan ng tubig ang kuta? Pero nakakapagtaka, nang sumugod ang hukbo, biglang naging matigas na lupa ang paligid. Kaya naman, nabigyan ng pagkakataon ang mga beast folk na gamitin ang kanilang mga hagdan para akyatin ang pader. Sa hukbong yon, may isang napaka-cute na beast girl. Pero bakit kailangang nasa kalaban siyang panig? Bakit hindi na lang siya sumama sa bida natin? Ano't ano paman, isa siyang tiger folk at ang pangalan niya ay Kunir. Kampante siyang umakyat sa pader dahil ang alam niya ay patay na ang pinuno ng hukbo ng mga tao. Kaya naman, taas noo siyang nakaakyat sa taas, siguradong panalo na sila. Yun nga lang, napatigil siya ng tumingala at nakita ang mismong lalaking akala niya ay wala na nakatayo mismo sa harap niya. Mapapatay ka, ano? Na lang siya sa isip niya. Samantalang ang ating nagbagong anyong matanda, ayun at nakangisi pa. Handang-handa na siyang patalsikin ang babae, at bogsh. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa pader, dahilan para tumalsik si Kunir pababa. Itinaas ni Layton ang kanyang espada, at inutusan ang kanyang mga tauhan na ihanda ang kanilang mga pana, nag-utos siyang paulanan ang mga ito ng atake. Sumunod ang mga sundalo, at ang buong hukbo ng beast folk ay nagkagulo ng husto, balot ng balahibo ang kanilang mga katawan. Ibig sabihin, doble ang hapdi ng pinsalang dulot ng apoy sa kanila. Habang nangyayari ang lahat ng to, tahimik lang na nanonood ang ating bida. Nakaupo siya sa taas ng isang gusali malapit doon, habang pinagmamasdan ang bakbakan. Wala siyang nagawa kundi ang bumuntong hininga. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin siya sigurado kung ano ba talaga ang dapat niyang gawin sa mundong ito. Kaya naman, ipinatawag niya si Zhao.
Dahil si Zhao ay isa ring beast folk at ang pinakamalakas sa lahat, tinanong niya ito kung ano ang masasabi niya. Hindi masyadong naintindihan ni Zhao ang tanong na yon. Ang akala niya, tinatanong ni Violet ang tungkol sa lakas ng dalawang hukbo. Sinabi niya sa ating bida na para sa kanya, ang mga taong ito ay parang mga langgam lang. Pero hindi yun ang gustong itanong ng bida natin, kaya nakiusap si Zhao na linawin ang tanong. Pumikit na lang ang bida natin at naghandang gamitin ang isa pa niyang spell. Habang iniisip kung tama ba ang gagawin niya. Kahit tao pa rin siya, nalulungkot siyang makita silang namamatay. At hindi niya maipaliwanag kung bakit. Noong oras na yon, dumating na rin ang mga harpy sa labanan, may dalang mga regalo. At ang mga regalong to ay dambuhalang mga bato, na isa-isa nilang inihulog mula sa langit sa mga taong walang kamalay-malay. Sila yung mga nagbabantay sa mga pader. Akala ng mga tao ay katapusan na nila, pero biglang may lumitaw na isang dambuhalang energy barrier. Na bumalot sa buong bahagi ng kutang yon. At kasabay nito, literal na naging abo ang bawat harpy na lumilipad sa langit. Nang makita ang dambuhalang harang na yon, biglang lumakas ang loob ng mga tao, habang ang mga beast folk naman ay nagsimula ng magsipulasan. Hindi kalayuan doon, napatulala na lang ang prinsesa sa kanyang nakita. Sigurado siyang gawa ito ng bida natin. Balik tayo sa ating bida, na matapos tapusin ang laban gamit ang isang simpleng defensive attack, ay tumayo na lang ng walang kaimik-imik. Tumalikod na siya para umalis. Pero sa kaibuturan ng puso niya, hindi niya mapigilang magtaka kung ano na bang nangyayari sa kanya. Dahil kahit napakarami na niyang kinitil na buhay, wala siyang nararamdamang kahit ano. Balik tayo sa kampo ng mga beastman, kung saan ang kawawang si Kunir ay pinipilit na huwag maiyak. Binabalutan niya ng benda ang kanyang braso na talagang napinsala noong huli nilang laban. Sakto namang may narinig siyang boses na sumisita sa isang taong pag-alagala sa kampo nila at binalaan itong bumalik na lang kung saan man siya nanggaling. Pagkakita sa nakatayo sa harap niya, napatigil ang lalaki dahil ang sumisita sa kanya ay kabilang sa lahi ng mga fox folk. At hindi lang basta fox folk, kundi ang pinakabatang legendary level na nakita niya sa buong buhay niya. Tungkol naman sa babae, siya si Mavis, ang pinakamalakas na miyembro ng tribo ng mga fox folk. At hindi siya natutuwa na makakita ng isang taong pakalat-kalat lang sa kampo nila, kaya handa na siyang hatiin ito sa dalawa. Yun pala, sobrang makalimutin din ng isang to, dahil nakalimutan niyang ang taong nasa harap niya ay kakampi pala nila. Suwerte ng lalaki dahil nakilala siya nito, at pagkatapos ay inutusan siyang pumunta sa kampo ng kanilang priestess dahil gusto siyang makita nito. Fast forward at nakarating na nga ang lalaki sa kampo. Lumalabas na ang taong ito ay nagtatrabaho para sa isang taong gustong mamatay si Prinsesa Lilia. Hindi siya natuwa nang mabalitaang nabigo ang pag-atake nila at buhay pa ang babaeng yon dahil sa tono niya. Binalaan ni Saharet ang lalaki na ayusin ang pananalita sa harap niya. Tutal, pumayag naman ang Beastman King sa kasunduang ito. Akala niya kasi ay may kakayahan ang amo nito na magmana ng trono, pero nagkamali pala siya doon. Maling impormasyon ang naibigay sa kanila, at si Layton ay buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. Kaya naman sila nabigong sakupin ang kuta na yon, pero ang luko-luko, itinuro lang ang mukha niya at tinanong kung anong nangyari sa mata niya. At nairita doon ang babae, pero agad ding kinalma ang sarili, iniba ang usapan at nagtanong. Kung may alam ba siya tungkol sa dalawang insidenteng nangyari sa loob ng kuta kamakailan, dahil kinakabahan siya. May isang napakalakas na tao sa loob ng lungsod, na yun napanig sa mga tao, o baka naman nakakuha si Layton ng isang makapangyarihang artifact. Yun ang nasa likod ng dalawang insidenteng yon. Sumagot ang lalaki na wala siyang alam tungkol doon. Sabi naman ni Saharet, wala na ring saysay yon kahit ano paman. Dahil ang amo niya ay nagbigay na sa hukbo nila ng sapat na rasyon. Natatagal ng mahabang panahon, wala na siyang ibang magagawa kundi tuparin ang bahagi niya sa usapan. Kaya lumingon siya kay Mavis at tinanong kung gaano ito kasigurado na makakapasok sa kuta para paslangin ang prinsesa. Sumagot ang babae na kung talagang may nagpoprotekta sa prinsesa at sila ang may gawa ng dalawang insidente. Nasa 30% lang ang kumpiyansa niya. Ngumisi si Saharet at nagtanong, paano kung magawa nating painutin ang prinsesa palabas ng kuta? Simple at direkta ang sagot. Sigurado siyang 100%. Yun mismo ang gusto niyang marinig, kaya agad siyang nakaisip ng plano. Plano niyang ibunyag ang ilang mahahalagang lokasyon ng kanilang mga base militar at mga opisyal sa uto-utong prinsesa na yun. Dahil sa ganoong paraan, sigurado siyang kakagat sa pain ang mainiping babae at lalabas ng kuta kasama ang kanyang hukbo, para direktang atakihin ang mga lugar na iyon at subukang paalisin sila sa kanilang lupain. Balik naman tayo sa prinsesa na nakatingin sa labas ng bintana habang kausap ang bida nating babae. At pagkatapos ng nangyari ngayong araw, kumpiyansa na siya sa kanilang panalo, gaya ng prediksyon ni Saharet. Pinaplano niyang dalhin ang kanyang hukbo para direktang atakihin ang supply lines ng mga beastman sa kanilang kampo. Nakangisi ang tusong babae habang iniisip ang kanyang matalinong plano para dispatsahin ang prinsesa. Habang ang bida naman natin, na pumayag lang namang protektahan siya, ay nagtanong kung bakit siya naglalabas ng mga sikretong impormasyon sa taong nakilala niya lang. Ilang araw na ang nakalilipas.
Pero matapos ang lahat ng ginawa ng bida natin para sa kanya, itinuturing na siya ni Lilia na higit pa sa isang bodyguard. Sigurado siyang kung hindi niya piniling ilihim ang dalawang insidente, baka may rebulto na siya na nakatayo sa gitna ng plaza. Oo, nakakatakot na isipin yon, kaya agad na tumanggi ang bida natin sa karangalang yon at nagpanggap na hindi ito nabanggit. Pero, curious pa rin siya kung bakit parang nagmamadali si Lilia na ubusin ang mga kaaway. Dahil kahit hindi aktibong umaatake ang mga beastman, napapalibutan pa rin nila ang buong lugar at delikadong lumabas. Sumang-ayon si Lilia sa obserbasyong yon, pero ang totoo, taon-taon namang sinasakop ng mga tribong ito ang kanilang mga lungsod, kaya wala lang yon. Kahit na kailangan pa nilang manatili rito ng ilang taon, siya naman ay wala ng ganoong karaming oras. Dahil kapag ang ama niya ay nategi habang siya ay nakababad sa pakikipaglaban dito, siguradong aagawin ng mga kapatid niya ang trono. Pero hindi lang yon ang dahilan. Ang pangunahing dahilan ay nag-aalala siya sa kaligtasan ng kanyang mga mamamayan, na namumuhay sa takot dahil sa nagaganap na giyera. Sus, hindi naniwala si Sean kahit katiting sa huling dahilan na iyon. At pati ang bida natin ay hindi rin naniwala, dahil halatang halata niyang nagsisinungaling ang babae tungkol sa pagpoprotekta sa mga mamamayan. Higit pa doon, ang planong naisip niya ay sobrang delikado, dahil itinataya niya ang buhay ng lahat para lang magkaroon ng tsansang makuha ang trono ng kanyang ama. Pero para sa bida natin, dito na talaga nagsisimulang maging kapanapanabik ang lahat. At gusto niyang makita kung anong mangyayari sa sakim na prinsesang to. Kaya pagkatapos mag-isip ng konti, tinanong niya si Lilia kung gusto ba nitong matuto ng mga bagong skill mula sa kanya bago sila umalis. Okay, medyo nakakalito ang part na to, o baka mali lang ang translation, o sadyang mahina lang ang utak ko para intindihin to. Pero sa pagkakaalam ko, noong nasa laro pa siya, meron siyang ability na nagpapahintulot sa kanya na ibahagi ang ilan sa mga skill niya sa mga NPC ng laro. Pero syempre, may mga limitasyon. Mga low-level na skill lang ang pwede niyang ipasa sa kanila. Mahalaga rin ang level ng isang NPC sa kung ilang skill ang kaya nitong gamitin, at ngayon, binabalak niyang gamitin ang parehong mechanic na yon kay Lilia. Matapos ang mga paghanda, sinabihan niya si Lilia na ipikit ang kanyang mga mata, sumunod naman ang dalaga, at sinimulan na ni Violet ang proseso. Bigla na lang, ang skill tree niya ay nagsimulang mag-reflect sa isipan ni Lilia, na nagpakita sa kanya ng walang katapusang posibilidad. Nang makita ang laki ng bagay na yon, napatulala na lang ang dalaga, pero agad din siyang nagsimulang makuha ang mga skill na yon. At ang unang skill na nakuha niya ay ang Flowing Wind, kung saan kayang kontrolin ng player ang hangin para makagalaw ng mabilis. Ang pangalawang skill naman ay Wind Slash, na nag-iipon ng hangin para maging hugis talim sa pag-atake, at panghuli ay ang Air Shield. Sobrang bigat nito para kay Lilia dahil sa dami ng mga skill sa tree na yon talagang nakakalula. Kaya dahil sa pagiging sakim niya, sinubukan niyang kumuha ng kumuha hanggat kaya niya, pero hindi na kinaya ng katawan niya ang ganoon kalakas na kapangyarihan. Dahil dito, napaluhod siya at biglang naglaho ang tree. Samantala, ang bida naman natin na siguradong hinuhukay lang ang sarili niyang libingan. Dahil sa pagbibigay ng mga broken na power na parang namimigay lang ng free samples, ninisihan lang niya si Lilia dahil sa sobrang pagkasakim nito. Pero si Lilia, hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyari dahil ramdam niya ang bagong lakas na dumadaloy sa buong katawan niya. Kaya bilang pasasalamat, lumuhod siya sa harap ng bida natin, nagpasalamat sa lahat ng ginawa nito, at kinilala siya bilang kanyang guro. Masyadong cringe ang salitang guro para sa Chad nating bida, kaya sinabihan niya ang dalaga na tawagin na lang siyang ate simula ngayon. At akalain nyo nga naman, hindi pa siya tapos. Meron pa siyang isa pang regalo para sa dalaga. Kaya, matapos itong tulungang tumayo, sinimulan niyang lagyan ng isang uri ng ribbon ang leeg nito. Noong una, sinubukan pang tumanggi ni Lilia dahil marami na raw itong nagawa para sa kanya, pero nagpilit ang bida natin. Sabi niya, simbolo raw ito ng kanilang bagong pagkakaibigan, at syempre, agad na naging kilig na kilig at parang kumukutitap sa saya si Lilia. Masaya siyang nagpasalamat. Kinabukasan, ang babaeng may pulang buhok ay abala sa pagpapaliwanag ng kanilang estratehiya sa lahat. Nalaman nilang nahanap na ang eksaktong kinaroroonan ng pangunahing hukbo ng mga Beastman na 5 kilometro sa kanluran ng Wanhee Fortress. At ang unang layunin niya ay sirain ang kanilang supply lines, kaya plano niyang dalhin ang kanilang pangunahing puwersa patungong Hilaga. Habang bumabagtas sa pampang ng Black River para makapasok sa teritoryo ng mga Beastman, magpapanggap sila bilang mga mangangalakal matapos maghiwa-hiwalay sa maliliit na grupo. At makalipas ang 3 araw, kapag nasa tamang oras na, muli silang magtitipon-tipon. Sumang-ayon si Lilia sa plano kahit na delikado ito. Pero nagtataka ang bida natin kung bakit hindi na lang sila dumiretso sa pagtawid sa ilog sa halip na magpakahirap pa ng ganito. Ipinaliwanag ni Flora na napakalawak ng Black River at nakapalibot ito sa mga Beastman, kaya nagsisilbi itong natural na depensa para sa kanila. Pero may dalawa pang mas mahalagang dahilan kung bakit hindi sila pumapasok sa katubigang yon. Una, dahil noong unang panahon, may isang itim na dragon na nakatira doon, at kahit matagal na itong wala sa lugar na yon.
Nag-iwan naman ito ng mga mahiwagang nilalang na may dugo ng dragon, at dahil doon, wala pang nakakatawid ng buhay sa Black River. Kumbaga, ang lugar na yon ay ang Bermuda Triangle ng mundo nila, at ang pangalawang dahilan ay dahil kakaunti lang ang dala nilang kagamitan. Wala silang dalang kahit anong bangka dahil mas sanay ang mga sundalo nila na makipaglaban ng nakasakay sa kabayo. Wala namang problema ang bangka sa bida natin, kaya sinabihan niya silang dalawa na ipaubaya na lang ang parteng yon sa kanya. Sa susunod na panel, isang dambuhalang barko ang nakitang lumulutang sa dagat na ayon sa mga babae ay wala pang katulad sa mga nakita nila. Dahil ang bagay na yon ay sapat na para isakay ang buong hukbo nila. Dahil sa sobrang excitement, agad na hinawakan ni Lilia ang kamay ni Flora. At nagsimulang tumakbo papunta doon para makasakay agad, na ikinagulat naman ng dalaga. Hindi dahil sa ikinikilos ni Lilia, kundi dahil sa katotohanang nahila siya nito ng ganoon kadali bagay na dapat ay imposible. Para sa isang normal na tao, kaya napaisip siya kung ano ba talagang nangyari kagabi noong nagpunta si Lilia para makipagkita kay Violet na nagpabago sa kanya ng ganito. Matapos nilang maglayag, tinawag ng bida natin ang kanyang dragon waifu dahil masyado itong tahimik simula pa kahapon. At bakit pa nga ba? Nagseselos ang dalaga dahil sa atensyong ibinibigay niya kay Lilia, pati na ang pagbabahagi ng lakas sa kanya. At sobrang naiinis siya doon, kaya pabirong sinita siya ng bida natin dahil sa pagiging selosa niya. Pero dahil asar na, agad itong itinanggi ni Xiao, pero alam naman nating lahat na totoo yon. Pagdating naman kay Xiao, may tanong siya sa bida natin, kaya tinanong niya kung bakit ba napakabait ni Violet sa isang hamak na tao lang. Nagulat ang bida natin sa tanong na yon at napaisip siya ng malalim. Dahil para sa kanya, hindi naman talaga siya naging mabait sa kahit kanino. Lahat ng ginawa niya hanggang ngayon ay para lang malaman kung gaano pakalakas ang mga kapangyarihan niya sa bagong mundong ito. Tungkol naman sa pagbabahagi ng lakas niya kay Lilia, curious lang talaga siya kung hanggang saan ang kaya ng prinsesang ito. Habang nakatingin siya sa kanyang mga tauhan, bigla niyang narinig na. Inuutusan nito ang lahat na maghanda dahil may malakas na kaaway na mabilis na papalapit sa kanila. Nagulat ang mga kawal doon, dahil ang tanging nakikita lang nila ay isang maliit na isla sa daraanan nila. Pero nagbago ang lahat ng tumayo ang islang iyon at nagpakilala bilang ang dakilang Panginoon ng Black River. At isa sa mga anak ng dragong sina Saratrek. Samantalang ang bida naman natin, nakatitig lang sa dambuhalang pagong na iyon habang mukhang lutang na naman ang hitsura. At nang tumingin ang nilalang na iyon sa maliit na tao sa harap niya, ginawa nito ang pinakalohikal na bagay. Lumiit ito na kasinglaki na lang ng tao at biglang sumubsob sa paanan ng ating bida. Lipat naman tayo kay Sean sa loob ng pet space, na sobrang naiinip na sa kakahintay at walang magawa. Bigla siyang may napansing portal na lumitaw sa loob ng dimensyon, kaya dali-dali siyang lumingon para tingnan kung binibisita na ba siya ng ating bida. Dahil akala niya ay siya na ngayon, agad siyang bumalik sa anyong tao, at tumalon para yakapin ito bilang pagsalubong. Pero biglang natigilan siya nang makita ang kadiri at makaliskis na nilalang na nasa harap niya, at doon na siya nabanas. Buti na lang para sa nilalang na iyon, sumulpot ang bida natin mula sa likuran nito bago pa man malapan ni Sean ang ulo niya. Pero kahit ganoon, tuwang-tuwa pa rin ang dambuhalang butiki na makakita ng isang tunay na dragon pagkalipas ng ilang daang taon, at ang mas matindi pa. Mas malakas pa ito kaysa sa sarili niyang ama. Ang sumunod na nangyari, ginawa na siyang upuan ni Xiao, na nagtatanong sa ating bida kung bakit ito biglang napadalaw, at kung dinala ba niya ang matandang pagong na ito para maging susunod na pagkain. Alam ng nilalang nayari na siya, pero buti na lang at hindi naman iyon ang pakay. Ang dahilan kung bakit niya ito dinala sa lugar na iyon, ay dahil may mga tanong siyang gustong masagot, at kailangan niya ng tahimik na lugar para doon, malayo sa pakialamerang prinsesang iyon, at sa mga kasama nito. Kaya naman, diretso sa punto, tinanong niya ang nilalang kung totoo ba ang sinabi nito kanina, na anak nga ba ito ng isa sa mga dragon. Tumango ang nilalang at sumagot ng oo. Sa hindi malamang dahilan, kung ituring ng nilalang ang bida natin ay parang kilala na niya ito noon pa. Dahil noong unang panahon, may isa pang nagmamay-ari ng katulad na kakayahan niya, at napagkamalan siyang isa sa mga ito. Tinanong niya kung anong nangyari sa mga nilalang na iyon, at kung bakit hindi na sila nagpapakita sa mundong ito. Nagulat ang ating bida rito, dahil ibig sabihin nito ay may mga tao nang nauna sa kanya na ipinadala rin sa mundong ito, na may mga kakaibang abilidad, gaya nila ni Sean. Inutusan niya ang nilalang na ikwento ang lahat ng nalalaman nito, tungkol sa mga taong iyon. Nang marinig ito, nagulat din ang pagong, dahil ang ibig sabihin lang ay bago pa lang ang babaeng ito sa mundong ito. Napagpasyahan niyang ikwento ang buong istorya, at ang unang sinabi niya sa ating bida ay ang aurang nararamdaman niya. Na nanggagaling sa katawan nito ay katulad ng sa amo ng kanyang ama, ang kilala bilang si Demon Lord Olivia. Ayon sa kanya, halos 1,000 taon na ang nakakalipas, umalis si Demon Lord Olivia kasama ang kanyang ama sa Black River. Mula noon, wala na silang balita sa kahit kanino sa kanila, at hindi na rin niya sila makontak, talagang nakakabahala yon. Dalawa sa pinakamalalakas na nilalang, bigla na lang naglaho ng walang bakas.
Kaya naman tumalon siya pababa mula sa likod ng nilalang, at pagkatapos ay may kinuha siya mula sa kanyang storage space, at tinanong kung pamilyar ba ito sa kanya. Iyon pala ang parehong piraso ng bato na nakuha nila, noong una silang dumating sa mundong ito. Pagkakita sa basag na piraso, natigilan sa takot ang pagong, dahil ang bagay na iyon ay pag-aari ng kanyang Lady Olivia. Dahil doon, literal na tumihaya ang mokong at nagpanik na parang bata, habang nagtatanong kung anong nangyari sa kanilang dalawa. Napapaisip din ang bida natin tungkol doon, at kung si Demon Lord Olivia ba, ay isa ring player na katulad niya na ipinadala rito mula sa ibang mundo. Balik naman tayo sa supply camp ng Beastman Army, kung saan ang logistic commander na si Cunyer ay nakaupo sa loob ng kanyang kampo. Inis na inis dahil na-stuck siya sa napakaboring na trabaho. Dahil kahit panatalo na siya sa kamay ni Layton, naghahanap pa rin siya ng rematch. Pero bigla siyang may naamoy na parang nasusunog sa malapit, kaya naman nagulat siya. Kaya para tingnan ang nangyayari, sumilip siya sa labas ng kampo, at napansing wala man lang bantay sa paligid. Ayun na nga, yari na siya. Siya ang nakatoka sa lugar na ito, pero pumalpak siya ng bonggang-bongga. Dahil ang buong kampo ay nagliliyab na at parang wala nang makakapigil dito. Matapos pag-isipan ang sitwasyon ng ilang segundo, nag-sink in din sa wakas sa utak niya na inaatake na pala sila. Doon na siya nanigas sa takot. Maghanda na kayong masaktan, mga paps, dahil ang susunod na mangyayari ay siguradong hindi niyo magugustuhan. Kahit ako rin, hindi ko ito nagustuhan. Dahil bago pa man, lubos na maintindihan ng bata kung anong nangyayari. Isang pana ang mabilis na lumipad mula sa malayo, at tumagos ito diretso sa kanyang leeg, at ang may gawa niyon. Si Flora. Matapos patayin ang kawawang bata sa malupit na paraan, nag-report na siya sa iba na napatay na niya ang commander ng kaaway. Ngayong patay na ang commander, inutusan niya ang mga natitirang assassin na ubusin ang lahat ng nasa kampong ito. At huwag magtitira ng kahit isang buhay. Sa gitna ng lahat ng iyon, lumapit naman si Violet sa wala ng buhay na katawan ni Cunyer. Pagkatapos niyang paikuyin yung bata gamit yung paa niya, nasabi niya pang cute pala yung isang to. Alam ko namang siya yung bida at lahat-halat. Pero yung ngisi sa mukha niya, nakakakilabot talaga, lalo na't may kawawang batang nakahandusay doon. Sa bagay, ganun talaga ang buhay. Giyera to, at maraming nangyayari sa giyera, kaya ituloy na lang natin ang kwento. Noong sandaling iyon, bigla siyang may naramdamang presensya sa malapit kaya lumingon siya para tignan kung sino yon. May napansin siyang anino ng isang taong nagmamasid sa kanya. Nang mapansin ng tao na nakatitig sa kanya yung babae, natakot siya ng husto dahil gumagamit siya ng abilidad para itago yung presensya niya. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakikita pa rin siya nito, kaya kumaripas na siya ng takbo bago pa siya matulad sa sinapit ni Connor. At akalain mo yon, nakatakas siya ng buo at walang kahit anong galos. Paglingon niya, napansin niyang walang sumusunod sa kanya, kaya napaisip siya kung guni-guni lang ba niya yung nangyari kanina. Pero ang hindi niya alam, hindi yon guni-guni. Hindi ubra ang mga mumurahing gimik na yan sa ating bida. Nakangisi lang siya habang pinapanood yung taong daga na nagkakandara pa sa pagtakbo para iligtas ang sarili. Lipat naman tayo sa kampo ni Saharet, na nakatanggap din ng balita. At ang mas nakakagulat pa, yung mismong prinsesa na sinusubukan nilang ipapatay ang nangunguna sa pagsalakay. Imposible dapat to dahil sa ilog na humahati sa dalawang isla, pero nanumpay yung tao na yun talaga ang totoo. Pagkatapos ng lahat, nakita niya ang lahat gamit ang sarili niyang mga mata. Talagang problema to para kay Saharet dahil hindi niya inaasahan ang mga tauhan nito. Hanggang sa susunod na buwan, lumabas na ang nagbabalita ng lahat ay ang mismong batang daga na pinatawad at hinayaan lang makaalis ng ating bida. Ang pangalan niya ay Prakaka. Nagulat ang babae na ang isang tulad niyang malakas ay tumakas lang sa lugar na yun imbes na lumaban. Siyempre, ang dahilan ay ang ating bida at ang nakamamatay niyang titig na nagpanginig sa tuhod ng bata. Pero para hindi mapahiya, sinabi niya sa babae na wala siyang tiwala na sumugod ng diretsyo sa kaaway nang hindi muna alam ang lakas ng mga ito. Kaya pinili niyang tumakas at nagtanong kung ano ang susunod na utos. Sumagot si Senyori at binanggit ang tungkol sa Eternal Throne. Halatang hindi siya masaya roon, pero dahil isa siyang beastman, nagpasya siyang pagkatiwalaan ito sa pagkakataong ito. Pagkatapos niyon, naging seryoso siya at sinabihan ang bata na makinig ng mabuti. Sasalakayin nila ang kuta ng Wanhei gamit ang lahat ng kanilang puwersa. Ito na ang huling laban. Kailangan nilang gumawa ng pinsala hanggat kaya nila at agad na umurong bukas ng ganitong oras. Pinaplano niyang ibalik ang lahat ng kanilang mga sundalo sa loob ng sarili nilang teritoryo. May isang tao mula sa pamilya ng hari ang nagpapadala sa kanila ng napakaraming supply ng bigas kapalit ng pagwasak ng kanilang hukbo sa kutang yon. Kaya gusto niyang tuparin ang kanyang bahagi sa kasunduan. Tungkol naman sa isa pa nilang layunin, sinabihan niya ang taong daga na ipaubaya na ang bahaging iyon sa Eternal Throne. Balik tayo sa ating bida na nakikinig sa buong usapan nila gamit yung taong daga. Hindi ko sigurado kung nilagyan ba ng wire yung taong daga na yon.
O baka tinapos na niya ito at gumawa ng body double para ipadala kay Saharet at kumuha ng impormasyon, pero isa sa dalawang yan ang nangyari. Tungkol naman sa Eternal Throne na yan, yun lang ang tanging bagay sa usapan na talagang nakakuha ng atensyon niya. At naisip niya kung ano kaya ang bagay na to. Mabilis na lumipas ang oras at nakarating na sila sa kanilang pangunahing kampo. Matapos sabihin sa dalawang babae ang mga nakalap niya mula kay Saharet, narinig niyang ipinapaliwanag ni Flora kung ano ang Eternal Throne. Ayon sa kanya, isa itong lihim na organisasyon na binubuo ng 12 miyembro, at bawat isa sa kanila ay nasa legendary level man lang. Gumagamit sila ng necromancy para makamit ang buhay na walang hanggan, pero si Lilia, mas nababagabag sa nakikita niyang mga tao sa harap nila. Inihahanda nila ang lahat ng supply na ipapadala sa mga kalaban. Sigurado siyang ang mga kapatid niyang lalaki ang nasa likod ng lahat ng ito. Kaya nag-utos siya sa lahat na maghanda na. Pagkarinig sa utos niya, agad na tumalon si Flora sa lugar kasama ang kanyang mga assassin. Para ubusin ang lahat ng mga traidor na nagdulot ng gulo sa buong kampo. Habang abala siya sa pagkatay sa mga rebelde, nanonood lang ang ating bida. Kalmado lang siyang nakatitig sa teleportation array sa lupa dahil bago itong lahat para sa kanya. Napaisip siya kung ginagamit ba ng mga taong to ang bagay na yan para magdala ng pagkain mula sa kabisera papunta sa lugar na ito. Sa gitna ng lahat ng yon, biglang may napansing nakakatakot si Flora. May isang palasong mabilis na lumilipad patungo kay Lilia. Sinubukan niyang babalaan ang bata pero huli na ang lahat. Sa huli, pinakawalan niya ang sarili niyang palaso para harangin ang paparating na projectile. Nagawa niya itong mapatigil ilang pulgada na lang bago tumama sa tiyan ni Lilia. Nagulat ang prinsesa sa biglaang ataking ito. Kaya lumingon siya sa lugar kung saan nanggaling ang palaso. Nakita niya ang isang matandang lalaki na nababalot ng madilim na kuryente. Naglalakad siya palabas ng usok, at sa kung anong dahilan, parang kilala ng taong ito ang ating bidang may pulang buhok. Oo, tignan mo yung ekspresyon niya. Siguradong kilala nila ang isa't isa. Lumalabas na ang nakangising matandang bastardong ito ay ang master ni Flora. Siya ang nagturo sa kanya ng lahat. Nang marinig niyang master niya ang lalaki, napatigil si Lilia ng sandali dahil dapat ay patay na ang taong yon. Siya ang numero 1 master sa pagpana sa buong kaharian nila. Namatay na siya maraming taon na ang nakakalipas. Tignan mo yung isang tumatawa sa likod ng babae, nakangiti pa sa gitna ng seryosong sitwasyon na to. Lalo pang naging kapanapanabik ang lahat nang magpakita ang maalamat na figurang ito sa harap nila, at talagang sagad na ang tensyon sa buong kampo. Ngayon, lumalabas na tama pala si Lilia. Ang lalaking ito ay matagal nang patay, pero ang problema, hindi siya nanatiling bangkay. Nahanap siya ng Eternal Throne, binuhay siyang muli, at binigyan din ng walang hanggang kapangyarihan sa anyo ng necromancy. At ang gago, gaya ng kahit sinong tipikal na kontrabida, nagsimula ng magmonolog. Ipinapakilala ang sarili sa mga taong kilala na siya bilang si Anthony Stevenson, ang ika-6 na trono ng Eternal Throne, na kinuha para itumba si Lilia. Matindi rin, nagsisimula na akong mag-isip na baka mas bagay talaga ang mga kapatid niya para sa kaharian. Ibig kong sabihin, tingnan mo ang impluensyang hawak nila. Nagawa pa nilang kumuha ng isang undead na tao, at kinokontrol ang buong hukbo ng Beastman mula sa dilim, habang si Lilia naman ay sinipa palabas ng sarili niyang bahay. At heto siya, palaboy-laboy na parang tanga kasama ang dalawa niyang kaibigan, sinusubukang maglaro ng sundalo, habang napagtatanto nilang yari na sila. Sinabihan ni Lilia si Flora na kailangan na nilang umatras agad dahil malinaw na isa itong patibong. Pero sa gulat niya, tumanggi si Flora. At akalain mo nga naman, ginamit lang pala ni Flora si Lilia sa buong panahon na ito. Lumalabas na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit siya sumama sa kanya sa labanan ay dahil naghahanap siya ng mga pahiwatig na magdadala sa kanya sa Eternal Throne. At ngayong nahanap na niya ang lalaking matagal na niyang hinahanap, humingi siya ng tawad kay Lilia. Dahil hindi na siya susunod sa mga utos nito. Oo na, parang hahayaan naman ni Lilia na mangyari iyon. Kaya sinigawan niya ang dalaga na itigil na ang pagsasalita ng kung ano-anong kalokohan, wasak na wasak ang anumang cool na imahe na sinusubukan nitong ipakita sa harap ng matanda. Sinabi niya kay Flora na wala siyang pakialam kung bakit ito sumunod sa kanya. Ang alam lang niya ay magkaibigan sila, kaya susuportahan niya ito anuman ang mangyari. At binigyan siya ng go signal na harapin ang lalaking iyon, pero sa isang kondisyon, siguraduhin niyang babalik siya sa kanya ng buo at buhay. Habang naglalakad si Flora palapit sa kanya, tinanong siya ng lalaki kung seryoso ba siyang haharapin siya ng mag-isa, at pinaalalahanan siya kung paano noong nakalipas na mga taon. Tumakas siya noong labanan nila dahil masyado siyang mahina, pero gayunpaman, nasasabik siyang makita kung gaano na siya kalakas sa paglipas ng maraming taon. Kaya naghanda siyang harapin siya, at tinawag ang dalawa pa niyang kaibigan para sumali sa saya. Pagkasabi niya noon, dalawang mami ang lumitaw sa gitna ng bakbakan. Parehong kilala bilang ika-4 na trono ng Eternal Throne, ang isa ay nagngangalang Buckle, at ang pangalawa ay si Bark, at pareho silang nasa legendary level. Pero hindi natakot si Flora sa dami nila dahil may sarili rin siyang backup. Nang makita siyang nakangisi, tinanong ng lalaki kung bakit.
Sumagot lang ang dalaga na wala itong kinalaman sa kanya, at pagkatapos ay diretso siyang sumugod sa lalaki. Sinabi niya rito na siya ang kalaban nito, kaya dapat itigil na ang pag-aalala sa iba. Sa sandaling iyon, pareho silang naging parang kidlat na nagbabanggaan sa buong battlefield, habang ang mga mami naman ay dahan-dahang lumalapit sa ating bida at kay Lilia. At anong akala nyo? Nag-aral din ang dalawang ito dahil alam nila ang tungkol sa ating bida at na may taglay siyang lakas na higit pa sa legendary rank. Para naman sa ating bida, alam niyang magiging sakit sa ulo ang dalawang ito, kaya sinabihan niya si Lilia na huwag nang makialam sa laban na ito at hayaan siyang asikasuhin sila. Nagulat si Lilia, kaya tinanong niya kung bakit. At ang dahilan ay dahil matagal na siyang naghahanap ng magandang punching bag, at ang dalawang ito ang perpektong kandidato para doon. Pero sa harap ni Lilia, ang sinabi niya ay dapat itong tumulong sa mga sundalo sa halip, pagkabigay ng utos, ginamit niya ang kanyang abilidad at grabe, parang domain expansion ang dating. Dahil bago pa nila mamalayan, silang tatlo ay nakatayo na sa gitna ng isang higanteng arena na nagliliyab sa matingkad na pula. Nagulat ang dalawang lalaki dahil hindi man lang nila alam ang nangyari, kaya tinanong nila ang dalaga tungkol dito. Masayang ipinaliwanag ng ating bida ang sitwasyon. Dinala niya sila sa loob ng isang PvP area kung saan hindi sila makakaalis anuman ang mangyari, kahit pa magawa nilang talunin siya. At hindi lang sila ang na-teleport sa dimensyong ito. May iba pang nandoon na nanonood sa buong laban mula sa mga anino. At ang taong iyon ay walang iba kundi ang lalaking daga na may invisibility ability. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi nag-alala ang mga lalaki. Tutal, tatlo laban sa isa pa rin ang sitwasyon at kumpiyansa sila na ang isang maliit na batang babae ay hindi makakasabay sa kanila ng matagal. Balik sa labas, kahit nakatanggap ng matinding lakas mula sa ating bida, nahihirapan pa rin si Lilia sa mga simpleng sundalo. Hindi kalayuan sa kanya, isang maliit na fox ang nagmamasid sa kanya ng may pagtataka. Sa hindi malamang dahilan, kahit matapos gamitin ang kanyang kapangyarihan sa dalaga, hindi niya makita ang kamatayan nito at naguluhan siya. Pero binaliwala niya yon, tumalon siya mula sa puno at parang kidlat. Itinumba niya ang lahat ng guwardidya na dapat ay nagpoprotekta sa dalaga, at biglang lumitaw sa mismong tapat ng mukha nito. Noong mapansin ni Lilia ang presensya niya, huli na ang lahat dahil ang dalaga ay nasa distansya na para umatake. Sa susunod na panel, isang malakas na tunog ng paglaslas ang umalingaunggaw sa buong paligid. Habang iwinasiwas ng dalaga ang kanyang sandata diretsyo sa dibdib ni Lilia, at pagkatapos gawin ang trabaho, lumapag siya sa malayo. Pero nang lumingon siya, laking gulat niya na hindi lang nakatayo ang dalaga sa dalawang paa nito, kundi wala man lang itong kahit isang gasgas sa katawan. Kahit pamalinis ang tama niya sa dibdib nito, ang hindi niya alam ay may skill si Lilia na automatikong humaharang sa anumang fatal attack. Isang atake na nagdudulot ng damage na hindi lalampas sa 7,000, 999 na puntos. Pero may catch ang sobrang lakas na skill na ito. Maaari lamang itong gamitin isang beses sa isang araw, pagkatapos noon ay may 24 na oras na cooldown, ibig sabihin mula rito. Kailangan na niyang labanan si Mavis na nakataya ang kanyang buhay. Magsisimula ang susunod na kabanata sa nakaraan ng ating lalaking daga, at mukhang malungkot ang kwento niya. Iniwan siya ng kanyang pamilya noong bata pa siya, at napilitang mamuhay sa lansangan. Alam niyo na, yung mga tipikal na dramang ganoon. Pero, may isang bagay na nagpaiba sa kanya sa ibang mga bata sa paligid niya. Isa siyang natural na ipinanganak na assassin, na may kakayahang tinatawag na Presence Reaper, kaya naman naniwala si Prakaka na wala siyang katapat. Pero nagbago ang lahat nang makaharap na niya ang taong ito, na kayang-kayang makita at basahin ang abilidad niya. Nang makitang nakatayo lang siya doon, nagtanong ang isa sa mga mami kung bakit hindi pa niya inaatake ang babaeng iyon. Pagkarinig niyon, hinubad ng bata ang kanyang hoodie at parang usok na sumugod ng diretsyo sa babae. Bogsh! Sumubsob siya mismo sa paanan nito at nagsimulang magmakaawa para sa kanyang buhay. Kahit alin sa dalawa. Inilabas nila ang kanilang pinakamalakas na tira at ginawang dambuhalang mga ulo na may matatalim na pangil ang kanilang buong katawan. Akala mo naman ay sapat na iyon para mapigilan si Violet. Kampante lang na iwinasiwas ng babae ang kanyang tungkod sa dalawang hangal at pinagpipira-piraso sila. Kung inaasahan niyo pang babangon sila pagkatapos nito, mag-isip-isip kayo dahil talagang burado na sila. Dalawa sa mga maalamat na mandirigma, tigok agad sa isang simpleng hampas lang ng tungkod niya. Matapos maligpit ang dalawa, nilapitan niya si Prakaka, na hanggang ngayon ay nakasubsob pa rin ang ulo sa lupa, at ibinalita ang masamang balita. Mukhang hindi niya talaga kayang patawarin ang buhay nito, kahit gustuhin man niya, dahil para makalabas sa lugar na ito, kailangan siya lang ang matirang nakatayo, o kailangan niyang maghintay ng 24 na oras, bago kusa ng maglaho ang dimensyong ito. Kaya ayun na nga, kailangan niyang mamatay. Dahil wala siyang balak magtagal ng 24 na oras sa madilim na lugar na ito kasama ang isang daga. Pero siniguro naman niya rito na ibabalik niya ito agad kapag nakatakas na siya sa lugar na ito. Teka, kaya niya palang gawin yon? Bakit hindi niya ginawa para kay Kunir? Mas karapat dapat siya kaysa sa dagang batang ito.
Lipat naman tayo sa labas, kung saan makikitang na itutulak pabalik si Flora ng kanyang master. Mukhang hanga ang matanda nang makitang nagawa ng bata na matutunan ang ikalawang porma ng Red Lotus 6 technique sa murang edad. Pero sa kabila niyon, halata niyang hindi pa nito kayang gamitin ang mga sumunod na technique. At ang masaklap pa, unang porma pa lang ang ginagamit niya. Dahil sa inis, pinatahimik ni Flora ang lalaki at sinabing huwag siyang kausapin ng ganoon kadali na tila ba kilalang kilala siya nito. Dahil para sa kanya, matagal nang wala ang kanyang master. At isa lang itong naglalakad na bangkay na nagpapanggap na siya. Matapos marinig ang mga sinabi niya, binalaan ng lalaki ang dalaga na maghanda dahil tatapusin na nila ito ng tuluyan. Masayang pumayag si Flora at inilabas ang kanyang unang porma, habang ang lalaki naman ay tumuloy na sa ikalawang porma ng Crimson Flame. Sa susunod na panel, nag-abot ang dalawang atake na nagresulta sa isang dambuhalang pagsabog na tuluyang bumasag sa unang porma ni Flora. Nang makitang wala ng laban ng dalaga, naghanda na ang lalaki na tapusin siya gamit ang huling atake na tinatawag na ikatlong porma, ang Inferno. Pero noong ilalabas na sana niya ito, isang pana ang dumaan sa mukha niya, at nag-iwan ng maliit na gasgas na ikinagulat ng matandang hangal. Iyon pala, nagpipigil lang ang ating bida sa buong oras na ito dahil may gusto siyang kumpirmahin. Ngayong sigurado na siya, naghanda na siyang tapusin ang paghihirap ng lalaki. Pero bago iyon, tinanong muna niya ito kung naaalala pa ba nito ang kanyang huling hininga. Bulong pa rin siya ng bulong kung paano niya hindi natutunan ang huling tatlong teknik ng Red Lotus Archery. Sabi niya, ang mga teknik na iyon ay imposible raw makamit ng kahit sinong tao sa loob ng kanilang maikling buhay. At grabe, ang lupit niyang tignan habang naglalakad palabas sa dagat ng apoy habang tinatanong ang lalaki kung naaalala pa niya ang mga salitang iyon. Sumagot ang lalaki ng oo. Lumalabas na kahit siya, sa limitadong talento niya, ay hanggang sa unang tatlong teknik lang ang nagawang mamaster noong nabubuhay pa siya. Pero salamat sa Eternal Throne, nagkaroon siya ng panibagong pagkakataon para doon. Agad namang sumigaw si Flora para patigilin ang lalaki. Matapos marinig ang salitang Eternal Throne mula sa bibig nito, dahil hindi pa siya tapos magsalita, tinanong niya kung gaano pa ba karami ang naaalala nito. Noong buhay pa ito, tinanong niya kung naaalala pa ba niya ang lumang tavern sa kanluran na lagi niyang pinupuntahan dahil paborito niya ang mga alak doon. Kung paano siya umiidlip sa mga puno o ang biyudang, hindi niya tinatantanan sa pagkukuwento na nakatira sa dulo ng nayon. Sumigaw siya at pilit itong pinapasagot kung naaalala pa ba niya ang mga bagay na iyon tungkol sa totoong Anthony Stevenson. At kung naniniwala pa rin ba siya na totoo ang tinatawag nilang mahika ng immortalidad dahil sa totoo lang ay isa lang siyang tau-tauhan. Gamit ang katawan ng kanyang master na matagal nang pumanaw, talagang tumagos ang mga salitang iyon sa matanda, kaya naghanda na itong ligpitin ang dalaga. Pero sa pagkakataong ito, tapos na ang ating bida sa pagtitimpi, kaya nagsimula siya sa unang porma ng Crimson Flame na nagawa pang harangin ng lalaki, sinundan ito ng ikalawang porma na Sky Blaze, pero ang ikinakilabot ng matanda, ginamit niya ang teknik na inubos nito ang buong buhay para lang mamaster. Ang ikatlong porma, Inferno. Pero hindi siya tumigil doon. Talagang nagawa ng babaeng ito ang imposible. Sa nakalipas na ilang taon, dahil ginamit pa niya ang ikaapat na porma ng teknik na tinatawag na Flowing Light. At dahil doon, ang buong lugar ay nagsimulang gumuho at magkapira-piraso habang tinanggap na sa wakas ng matanda ang kanyang pagkatalo. Nang matapos na ang lahat, nakaluhod si Anthony habang binabati ang babae. Pero sa pagkakataong ito, sa halip na tawagin siyang disipulo, tinawag niya itong Miss Scarlet Flame. Na nalampasan na niya ang isang talunang lalaking gaya nito. Para naman kay Flora, hindi na niya magawang humarap pa sa lalaki. Kaya sinabi na lang niya rito na ang lahat ng ito ay utang niya sa isang tao na pinalad siyang masaksihan ang kapangyarihan, dahilan para maunawaan niya ang tunay na anyo ng mundong iyon. At makakuha ng mga bagong kaalaman. Tinanong ng matanda kung si Violet ba ang tinutukoy niya, at sumagot naman si Flora na tama siya. Nang marinig iyon, sinabihan siya ni Anthony na huwag nang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa isang matandang tulad niya at iligtas na ang prinsesang iyon. Alam ng dalaga na tama ang lalaki, kaya itinaas na lang niya ang kanyang hood at nagsimulang maglakad palayo habang ang katawan ng lalaki ay unti-unti nang naglalaho sa hangin. Para naman kay Flora, bago siya tuluyang umalis, nagpasalamat siya sa matanda dahil naaalala pa siya nito at sa wakas ay tinawag niya itong kanyang master. Pumunta naman tayo kay Mavis, na hangang-hanga sa galing ng ating prinsesa dahil mali pala ang mga kwentong narinig niya tungkol dito, dahil mukhang nasa mithril level man lang ang kakayahan nito. Si Lilia naman, na hingal at puno ng pasa, ay nagpasalamat sa dalaga para sa papuring iyon. Pero teka, pampalito lang pala yon dahil biglang tumalon sa ere si Mavis at dumiretso sa leeg ni Lilia. Pero bago pa man siya makatama, isang palaso ang biglang humarurot at napatalsik ang espada mula sa kanyang kamay. Tama kayo, si Flora ngayon, na humihingi ng paumanhin sa mga dalaga dahil natagalan siya. Nang makita siyang nakatayo roon, na-realize ni Mavis na nabigo si Anthony. Na ang ibig sabihin ay biglang bumagsak ang tsansa nilang manalo. Naalala niya ang naging usapan nila ng kanyang fox mommy.
Kung saan tinagubilinan siya nito na umurong anuman ang mangyari kapag hindi na nila kayang kontrolin ang sitwasyon. Pero kahit ganoon, desidido pa rin si Mavis na tapusin ang prinsesa sa pagkakataong ito, kaya tumanggi siyang tumakas. Para magawa iyon, isinalaksak ng baliw na babaeng ito ang sarili niyang kamay sa kanyang dibdib para i-activate ang sikretong teknik ng kanyang fox spirit. Grabe, sobrang baliw talaga ng babaeng to. Ibig kong sabihin, alam ko na yon nung makita ko pa lang ang nagliliwanag niyang pulang mga mata, pero ibang level na to. Maging ang dalawang babaeng nakasaksi sa lahat ay hindi nakapagsalita dahil literal na inuubos ng babaeng ito ang lahat ng kanyang dugo. Para gumawa ng isang portal na gagamitin niya para magpatawag ng kung ano dito sa mundo. Narealize ni Flora na ginagamit niya ang kondisyon ng kamatayan para sa summoning, kaya agad niyang hinanda ang kanyang busob para tapusin ang babae bago pa maging huli ang lahat. Pero heto na nga, huli na ang lahat dahil tapos na ang ritual at naging matagumpay ang pagpapatawag. Ipinapatawag ng babaeng ito ang Death Omen Star sa mundong ito, na parang mismong kamatayan na rin. Bago pa nila malayan, kaharap na nila ang espiritu ng kamatayan. Ang unang ginawa ng nilalang ay itinuon ang higanteng mata nito kay Lilia, pero gaya ng nangyari kay Mavis, hindi rin makita ng nilalang na ito ang kamatayan ng dalaga. Habang pilit nitong iniintindi ang nangyayari, isa pang tao ang biglang lumitaw sa lugar. At naku po, hindi natuwa ang taong ito sa nakikita niya dahil alam niyang kapag hindi niya pinigilan ang halimaw na ito ngayon din, lahat ng tao sa lugar na ito ay siguradong mamamatay. Dahil alam ang bigat ng sitwasyon, agad na itinaas ng ating bida ang kanyang staff. Isang napakalaking magic circle ang lumitaw sa langit, at mula rito ay lumabas ang isang napakalakas at nagniningning na liwanag na tumama sa kanya. Ito ang isa sa pinakamalakas na spell sa kanyang arsenal, isang ikasampung baitang na spell na tinatawag na I Am Light. Para naman sa nilalang na nasa harap niya, maging ito ay nanlaki ang mga mata nang makitang ginawa niya ang atake na yon, kaya tinanong nito ang kanyang pangalan. Kinainis yon ng ating bida dahil simula nang dumating siya sa mundong ito, lahat na lang ay pabalang na nag-uutos sa kanya na magpakilala sa halip na sila ang maunang magpakilala. Kaya sa pagkakataong ito, sinabihan niya ang nilalang na siya muna ang magpakilala. Hindi naman ito ininda ng nilalang at, sa pagtatangkang magmukhang nakakatakot hanggat maaari, nagpakilala ito bilang ang espiritu ng kamatayan na kilala bilang Death Omen Star, na ipinatawag dito sa mundo ni Mavis. Daldal lang ito ng daldal tungkol sa kanyang kadakilaan at kung ano-ano pa, pero ang ating bida ay hindi man lang nag-abalang makinig. Matapos itong magsalita, kindat lang ang isinagot ng ating bida, at nagpakilala bilang si Violet, ang taong bubugbog sa kanya. Hindi yon nagustuhan ng nilalang, kaya agad itong sumugod sa dalaga para tapusin siya, sa kabila ng dambuhala nitong laki at nakakatakot na aura. Hindi man lang nag-abalang umiwas ang ating bida at, maniwala kayo o hindi, wala man lang kahit isang gasgas sa katawan niya. Matapos ang lahat ng daldal at pagyayabang sa lakas nito, hindi man lang nito nagawang makapag-iwan ng kahit isang mantsa sa damit ni Violet. Lumalabas na ang kanyang mga gamit ay mga overpowered equipment dahil mayroon itong passive ability na nagbibigay sa kanya ng immunity sa damage. Kung ito ay, paano ko ba sasabihin, sobrang hina? Kaya iminungkahi niya sa nilalang na palitan ang taktika at subukan na lang gumamit ng single target damage. Naku! Galit na ang nilalang sa pagkakataong ito. Paulit-ulit na siyang pinagtatawanan, kaya hindi na niya hinintay na matapos ang dalaga sa pagsasalita. Pinakawalan na nito ang kanyang ultimate move na tinatawag na Annihilation Death Beam. Direktang tumama ang atake sa maliit na katawan ni Violet. Dahil doon, napuno ng alikabok at usok ang buong paligid, at nag-iwan ng isang napakalaking butas sa lupa. Pero nang mawala ang usok, lumabas ang ating bida na nagniningning pa rin, at hindi siya natutuwa na bastos siyang hinarang ng nilalang na to, sa gitna ng kanyang pagsasalita. Pero kahit papaano, nalaman na niya kung paano gumagana ang abilidad ng nilalang na ito. Sa madaling salita, mayroon lang itong mababang level na instant kill attack skill, na sa totoo lang ay sobrang nakakadismaya para sa ating bida. Higit pa roon, sobrang pangit ng level nito, kaya kahit ilang beses pa itong umatake kay Violet, kakanselahin lang ng kanyang gamit ang damage nito, isang malaking sampal para sa mayabang na kalaban. Inasar niya ang nilalang, sabi niya ang instant death attributes daw ang pinakawalang kwentang skill sa kahit anong laro. Yun na, doon na siya tuluyang napuno. Alam kong sinabi ko nang ginamit na nito ang ultimate ability niya kanina, pero sa pagkakataong ito, mas nilevel up pa ito ng halimaw dahil nagpalabas ito ng sandamakmak na magic circles. Isang forbidden spell daw yon na tinatawag na Destruction of the Seven-Layered Void, pero wala, hindi pa rin bilib ang bida natin. Ang skill na yon, ayon kay Violet, ay wala pa sa kalingkingan ng isang level 100 spell, dahil buryong-buryo na siya sa walang kwentang pagpupumiglas ng nilalang. Nagpasya na siyang tapusin na ito ng tuluyan. Sa puntong yon, itinutok niya ang kanyang staff sa halimaw para ipakita kung ano ba talaga ang tunay na lakas. Ang tanging sinabi lang niya ay bang. Pagkatapos nun, nakakita ang halimaw ng isang dambuhalang beam ng liwanag na nagwasak sa lahat ng magic circles nito. At diretso itong tumama sa mukha niya.
Bago pa man nito mapagtanto ang nangyari, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Ngayon, ang ataking ito ay nasa ibang level na talaga. Oo, yun lang ang kailangan, dahil nagsimula ng maglaho sa hangin ang nilalang, habang ang huling hininga nito ay tinawag na monster ang bida natin. Pagkatapos nun, tumahimik ang lahat. Noong wala na ang halimaw, nakitang nahuhulog ang isang walang malay na si Mavis galing sa eyeball ng nilalang. Bumagsak siya sa lupa. Nang makita siyang nakahiga roon, naisipan ng ating bida na tignan ang lagay ng dalaga. Kahit hindi siya natutuwa na tinawag siyang monster nung halimaw na sinamon ni Mavis, binaliwala na lang niya ito. Matapos suriin ang katawan ni Mavis, nakita niyang buhay pa ang babae. Pero sa hindi malamang dahilan, wala na siyang suot na kahit ano ngayon. Kaya, bilang isang gentleman, inilabas niya ang mga benda na nakuha niya noong tinalo niya ang dalawang mommy sa arena at ibinalot ang buong katawan ng dalaga rito. Pagkatapos noon, tumalikod na lang siya at umalis. Lipat tayo sa Wanhee Fortress kung saan sisikat na ang araw at biglang napansin ni Rex na nagsitakas na ang lahat ng tropa ng mga Beastman. Sa hindi malamang dahilan, nang marinig ang mga salitang yon, ang buong hukbo ng mga tao ay nagsimulang magdiwang dahil napagtanto nilang nanalo na sila sa wakas. Nagawa nilang itaboy ang mga kaaway palayo sa kanilang lupain. At alam nyo ba? Itong enggot na ito, sinusolo ang lahat ng papuri dahil siya raw ang in-charge sa depensa ngayon. Kaya naman, sinampal ng matanda ang lahat ng kayabangan niya at ipinaalala sa kanya na utang nila sa kanilang prinsesa at sa team nito kung bakit naging posible ang lahat ng ito. Hindi sila. Dahil hindi naman siya tanga gaya ng kanyang anak, siya na ang nag-utos sa kanyang mga tauhan na habulin ang mga kalaban para masiguradong hindi nila masasaktan ang kanilang prinsesa habang pabalik ito sa kanilang teritoryo. Balik naman tayo sa team na pagkatapos talunin si Mavis, ay winasak ang lahat ng teleportation arrays doon na ginagamit sa pagdadala ng mga pagkain para sa mga Beastman. Pagkatapos noon, sumakay sila sa likod ng dambuhalang pagong para makatawid sa ilog. Tungkol naman sa hukbo ng mga Beastman, sa hindi malamang dahilan, hindi nila ito nakasalubong habang pabalik sila. Mabuti na lang at ganoon ang nangyari sa team. Bago pa nila mamalayan, ligtas na silang nakauwi pagkasikat ng araw. Tinawag na rin sa wakas ng ating bida ang kanyang overpowered na dragon waifu dahil tapos na sila sa mga trabahong pangprinsesa at sa giyera ng mga tao at Beastman. Dahil natulungan na niyang manalo ang mga tao, nagpaplano na si Violet na umalis para maghanap ng bagong adventure. Pero bago pa man sila makalipad, may napansing presensya si Sean sa likuran nila at sinabi ito sa ating bida. Paglingon niya, nakita niya si Prinsesa Lilia na tumatakbo palapit sa kanya at sinasabihan siyang tumigil muna. Nagulat siya. At pagharap niya ay nakita niyang hindi masaya ang dalaga na aalis siya nang hindi man lang nagpapaalam ng maayos, dahil hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong magpasalamat sa kanya. Paglapit sa kanilang dalawa, naglabas siya ng isang gintong family crest bilang pasasalamat sa ating bida, na nagsisilbing pas sa buong kaharian ng mga tao, dahil pagkatapos niyang mag-isip, ito lang ang tanging regalo na naisip niyang ibigay. Baka sakaling makabawi ito sa lahat ng ginawa ni Violet para sa kanila. Masayang tinanggap ng bida ang regalo at nagpasalamat sa dalaga dahil perpekto ito para sa kanya. Maya-maya, biglang lumapit ng husto si Lilia at ibinulong kay Violet na huwag siyang kakalimutan. Sa ikinagulat ng ating bida, biglang naglanding si Lilia ng isang hindi inaasahang atake sa kanyang pisngi. Natigilan ang bida natin dahil hindi niya inasahang aatakihin siya ng ganoon na lang bigla. Nagsimula ang susunod na chapter sa isang kagubatan, kung saan may isang payapang lawa sa gitna nito. Mula sa lawang iyon ay lumitaw ang ating bida, na pagkalipas ng mahabang panahon, ay nagkaroon din sa wakas ng pagkakataong makaligo at makapaglinis ng katawan ng maayos, kaya sinusulit niya talaga ito. Hindi kalayuan sa kanya ay nandoon si Yao, at sa kung anong dahilan, parang sumasama ang loob ng dalaga, at ayaw man lang lumusong para samahan si Violet sa paliligo. Hindi ko alam kung dapat ko ba itong isama o hindi, pero ang huling beses na naligo si Sean ay noon pang nasa in sila noong unang dating nila sa mundong ito. Dahil ayaw ng ating bida na may mabahong Dragon Girl na nakasampa sa kanya, sinabihan niya itong ibaba na ang puwit niya rito agad-agad. Pero muli, tumanggi si Sean, at ayaw man lang siyang tignan. Dahil naiinis, nagpasya siyang baguhin ang kanyang taktika, at nagsimulang magreklamo kung gaano kahirap sabunin ang lahat ng buhok na ito ng mag-isa. Pero hindi lang basta reklamo yon. Talagang nagtataka siya kung paano ba naglalaban ng buhok ang mga babae, dahil sobrang hahaba ng mga ito. Para naman kay Sean, oo. Nagsisimula na talagang maging nakakairita ito. Higit sa ano pa man sa mundo, gusto niyang samahan ang kanyang amo sa lawa, pero nagtatampo siya rito sa hindi malamang dahilan. Kaya sumigaw siya na hindi raw siya matutukso sa mga paandar nito.